Magandang araw po, minamahal ng mga magulang at kapatid sa channel na to. Kung saan po sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa puso't isip natin sa magitan salita niya, Biblia. So ngayon po pag-uusapan po natin ay napaka-importante po sa ating buhay. Ang paksa po natin ngayon, ang pag-uusapan natin, bakit kailangan madoktrinahan ng mga Kristiyanong magulang ang kanilang mga anak. Ibig sabihin po ng indoctrination, pagtuturo po ng prinsipyo o pagsasali ng mga pananaw na ideolohikal, pagbabahagi po ng mga katotohanan, pero walang kakayahan po maging kritikal sa mga tinuturo po sa atin. Ganito po tayo naturuan ng mga magulang po natin, di ba ba? Pinaramdam tayo, pinapatulog tayo sa kama, binibigyan tayo ng mga laruan. Sa bawat lipunan po, nakatayo po sa pundasyon ng mga prinsipyo na tumutulong po sa mga mamamayan para makitungo po tayo sa kapwa natin at gumawa po para sa isang adhikain. So, meron po mga patakaran na pinapatupad para matiyak po ang kaayusan at kapayapaan. So, meron po tatlong dahilan kung bakit kailangan maturuan ng mga Kristiyanong magulang ang kanilang mga anak. So, naniniwala po tayo na totoo po ang kakristyanuhan. Ang hindi po pagtuturo ng katotohanan ay katamaran at pag-abuso para sa magulang na Kristiyano. Naniniwala po ang mga magulang na Kristiyano sa Kristyanuhan na ito po ay totoo. So, buksan po natin ang nakalagay po sa banal na kasulatan. Po? Sa unang Korinto 2:13, may labing-apat. Nakibakas po kayo sa Bible para makita nyo rin. So sabi dito, kaya nga, pinapangaral namin ang mga bagay nito sa magitan ng mga salitang mula sa Espiritu at hindi mula sa karunungan ng tao. Pinapangaral namin ang spiritual na mga bagay sa mga taong nasa kanilang Espiritu. Ngunit sa taong wala sa kanyang Espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu dahil para sa kanya ito ay kamangmangan. Hindi niya ito naunawaan dahil ang mga bagay na ito ay maunawaan lamang sa tulong ng Espiritu. Okay. So yung pong dahilan kung bakit po may mga pangangaral na po at pagtuturo sa mga churches. So ito rin po ay kailangan pong gawin ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Ito. So, sa pagsasalin po ng katotohanan, pinapangita po ng mga magulang ang kanila pong pag-ibig at paggalang nila sa kanilang mga anak. Kailangan pong maturuan ng mga anak po ninyo. Ako po walang anak, ano po? So, kailangan pong maturuan ng mga anak ninyo dahil makikinabang po sila sa kaunawaan ng kakristyanuhan, ano po? Kung naintindihan po nilang Christianity, sila po ang makikinabang dito. Tama po? So, kung tunay na ang paniniwala po sa Kristyanuhan, kapakipakinabang po ang pag-aaral po tungkol dito. So, napakahalaga po ang matrain po ang mga bata patungkol sa Diyos, sa mga tao at kaligtasan. Ano po? So, ang makakapagbigay po ng training na ito sa kanila ay ang Biblia. So, kaya mapapansin po ninyo, marami po sa mga simbahang Kristiyano na nagtuturo ng Biblia, meron po tinatawag na Sunday School para sa mga bata. So, iba naman po ang Sunday School, tinuturo ng Sunday School sa tinuturo po ng mga eskwelahan na secular. So, dito po sa Sunday School, tinuturuan po sila ng takot sa Diyos.
Ano yung mga prinsipyo ng Panginoon. So, ito rin yung utos po na gawin ng mga magulang po, ng mga bata. Diba? So, tinan po natin sa 2 Timoteo, 3. Talatang 16-17. Okay, so sabi po dito, ito po. Lahat ng kasulatan ay sinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mga pakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtuwid at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabuting bagay o mabuting gawa, ang naglilingkod sa Diyos. Yan. So, sabi, mga papakinabangan ang banal na kasulatan sa pagtuturo ng katotohanan. So, kailangan po na magkaroon ng koneksyon ng mga anak po ninyo sa Kristyanuhan. Dahilan po sa kapag nag-iisa na lang po sila, hindi naman natin na araw-araw kasama yung mga bata. Tama po? Kapag nag-iisa na lang sila at naharap sila sa mga atake ni Satanas sa kanilang eskwelahan o paglaki nila sa kanilang mga trabaho, gagabayan po sila ng salita ng Diyos. Tama po? Yun ang kanilang maaalala. Kung anong dapat nilang gawin, paano sila dapat mag-react ayon sa salita ng Diyos. So, kailangan po matiruan ng mga anak po natin, mga anak ninyo, dahil mismo ang mga magulang po, sinasapa mo yung paniniwala nila sa salita ng Diyos. So, ito po ang sinasabi sa mga magulang. Ano po? Deuteronomio 6:7-9. Sabi po rito, huwag ninyo kalilimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Sabihin ninyo ito kapag kayo nasa inyong mga bahay at kapag naglalakad kayo, kapag nakahiga kayo at kapag magbabangon kayo. Itali ninyo ito sa inyong mga kamay at ilagay sa inyong mga too. Bilang paalaala sa inyo, isunod ninyo ito sa hamba ng inyong mga bahay at sa bukata ng pintuan ng inyong mga lulusod. Yun. So ito po, mga magulang ang kausap ng Panginoon, na kailangan nilang iturong salita ng Diyos sa mga anak po nila. Ito. So inuutusan po ang mga magulang na isalin o ipasa sa mga anak nila ang kanilang mga paniniwala na naayon sa salita ng Diyos. Ang mga bata po, mga anak po ninyo lumalaki sa mundo at na-expose po sila sa iba't ibang kaisipan. Ano po? Kaya importante po na madoktrinahan po ng salita ng Diyos ang mga bata. Maging pundasyon ng buhay nila ang Biblia. Ano po? So, tingnan po natin ang nakalagay po sa Kawikaan. Okay. 22:6. Ito po nakasaad. Ituro sa bata ang tamang pag-ugali at hindi niyo ito malilimutan hanggang sa kanyang paglaki. Yun. Sa English, napakaganda po nakasulat dito. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Yun. Ito. So, kung ang anak po natin ay punong-puno ng salita ng Diyos, so hindi po magiging rapist yung anak natin paglaki, hindi magiging kawatan, hindi magiging masamang tao, po, kundi lalakad po siya ng may takot sa Diyos dahil ang salita ng Diyos ay nasa puso po niya. So, tinuturuan po sila ng salita ng Diyos ng pag-iisip ng kritikal. So, bawat isang bata po kailangan magpasya para sa sarili niya na sumunod kay Kristo. Ano? So, hindi po porke nasa Sunday school sila o kaya po kayong mga magulang,
Kristiyano na rin sila, pananampalataya. So, desisyon po tayo. Sa pakinig po natin salita ng Diyos kung tayo po ay magpapasakop sa Diyos at magsusurrender na ating buhay sa Panginoon. Responsibility po ng mga magulang na ipaliwanag sa mga anak ang kahalagahan ng pagpili na ito. Natanggapin si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas sa kanilang buhay. So ngayon po kung manonood kayo ng cartoons, hindi po lahat ng cartoons natuturo ng tama. So, napanood ko na po yung video tungkol sa SpongeBob SquarePants, na kung saan po sinusuportahan nila yung New World Order. So, ang New World Order po ang magdadala po sa atin ng One World Government at One World Religion. So, may mga cartoons po na tinuturuan ng mga bata na pagrebelde sa kanilang mga magulang. Ano po? So, panoorin nyo lang po yung mga cartoons ng Simpsons. Ano po? So, hindi po nakakatuwa na cartoons yung Simpsons. Tinuturuan ng anak na lumaban sa magulang. So, kaya po, napaka-importante. Kailangan na kailangan ang pagtuturo ng mga Kristiyanong magulang sa kanilang mga anak ng salita ng Diyos. So, pinaka-epektibo po na paraan para ma-emphasize natin sa mga bata ang kahalagahan ng pagkatakot sa Diyos at pagpapasakop sa Panginoon pakikiisa kay Jesucristo sa mamagitan po ng pagtuturo sa kanila, indoctrination ng banal na kasulatan. So, kung kayo po ay Kristiyano magulang at alam nyo na kukulang kayo sa area na to, sa inyong mga anak, magsisi na po kayo. Simulan nyo po sa araw na to, na turuan po sila ng salita ng Diyos. Na magkaroon kayo sa bahay nyo ng Bible study. Hindi po sapat na pinapasali niyo po sila sa mga Sunday school. Kailangan po makita po ng mga bata ng mga magulang ay excited tungkol sa katuruan ng Panginoon. Tama po? Kayo po ang magsisilbing halimbawa nila. So, lately po nabasa ko po yung autobiography ni D.L. Moody, isang tanyag na mangaral. So, napakaganda po ng halimbawa ng kanyang ina. Na merong, hindi ako nakakamali, siyam na anak, na maagang na byuda. May pangalan ng nanay ni D.L. Moody. Pangalan ng tatay niya, Edwin. Pangalan ng nanay, ang naalala ko lang, Holton ng kanyang maiden name. So, napakagandang halimbawa yung pinakita ng magulang na to, na bata pa lang yung mga anak niya. Talagang tinulak niya na magsimba yung mga bata, makinig ng salita ng Diyos, kahit hindi niya naintindihan ang salita ng Diyos. At meron silang Biblia sa bahay nila, Kaya nung paglaki po ni D.L. Moody, madali na lang po siyang nasharean ng isang tao, ni Edward Kimball, ng salita ng Diyos. Madali siyang naging Kristiyano dahil sa bahay nila, ini-encourage sila ng kanilang ina na magsimba at mag-aral ng salita ng Diyos. So, napakaganda po, na gawin po natin yun sa ating mga pamilya. So, kung kayo mo po ngayon ay isang anak na meron kayong mga Kristiyano magulang, pero hindi niyo po naririnig pa sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan, ngayon po ang pagkakataon. chance na to na magsisi sa kasalanan, tanggapin si Jesucristo bilang sarili po ninyong Panginoon tagapagligtas. Isuko natin ang buhay natin sa Panginoon. Nang sa ganon, balang araw, tayo mismo
makaharap natin ang mukha ng Panginoon. Makita natin siya ng face to face. Kaya po, dumulog po tayo ngayon sa Kanya. Sumunod po kayo sa panalangin na to. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa salita niyo na narinig kong napakaganda, Panginoon. Na kailangan po ng mga magulang na Kristiyano na ituro sa kanilang mga anak ang tungkol sa daan ng Panginoon. Panginoon, papasalamat po ako dahil narinig ko ngayon ang mabuting balita ng kaligtasan. Nagsisisi po ako sa lahat po na aking makasalanan mula ako po'y nagkaisip, Panginoon, hanggang ngayon. Patawad, O Diyos. Linisin niyo po ako ng banal na dugo ng Panginoon sa Kristo na bumuhos sa krus ng Kalbaryo. Thank you, Lord God. At Panginoong Jesus, pumasok po kayo sa aking buhay. Kayo po maghari at masunod, Panginoon. Simula sa araw nito, ako po yung buhay para sa inyo lamang. At maglilingkod sa inyo hanggang sa huling niya. Panginoon, puspusin niyo rin po ako ng Espiritu Santo pang maintindihan ko po ang iyong salita at may sa pamuhit po ito sa araw-araw, maging matagumpay ako na Kristiyano. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan na aking kaluluwa, sa kabataran po na aking makasalanan sa buhay ng hanggan, ay pinagkakalubi po sa akin. Dahil sumasampalataya po ako sa inyong tulong. Ito aking panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Sa kinanalangin yan, welcome po sa kaharian ng Diyos. Para lumago kayo, pagbasa kayo ng Bible, simulan niyo po sa Gospel of John. Ugaliin po niyo magbasa 1 chapter a day po para makilala niyo ang Panginoon Jesus. At sumunod po niyo nakakalimutan na makipag-usap sa Diyos na galing sa puso. Yun na kailangan ng prayer book o warap sa rebulto imahen dahil ang Diyos po ay buhay. At sumasagot sa panalangin natin lahat. Maghanap po rin tayo ng church kung saan po ang Biblia ang pinapangaral, hindi lang po binabasa, tinuturo, lang puro, walang dagdag, walang bawas, mula Genesis and Revelation, ang mga tao po ay malayang magbukas ng Bible para sa sarili nila. Hindi po binabawalan ng mga ministro, pastor. So, muli po maghanap tayo ng church kung saan po ang tinataalis ng pangalan ng pangalan ng Jesucristo. Hindi po pangalan ng kung sino-sinong santo, hindi pangalan ng Mama Mary, hindi pangalan ng founder ng church ginagawa ang appointed son of God. Ito pangalan ng sect at reliyon. Kundi si Jesucristo lamang dahil siya lang pong daan natin patungo sa Diyos. At sumunod po maghanap tayo ng church kung saan banal na spirito kumikilos sa kalagitnaan nila. Tumutulong sa pagsamba at pinabagong buhay ng mga mananampalataya. So kayo po yung na-bless po natin programa ngayon. Pamalitan niyo po, paghanap po sa mga tao na may sagutan Diyos sa mga tanong po nila sa buhay. Hindi po na kailangan manood ng dating daan na pinapaikot lang sila ng host, pinapabilib sila sa dami ng alam niya, no? Sa Biblia, pero hindi naman sinasagot ng tama ang mga tanong ng tao. Kundi gusto lang silang dalhin. Gusto lang kayong dalhin sa panibagong sekta. So dito po ang pakay po natin, isa lang. Tapos po pangalan ng Panginoon Jesucristo, dalhin kayong lahat sa paanan ng Panginoon para maligtas. So kung kayo naman po kanina kasabay sa panalangin natin ng pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon, pagsabihin nyo rin sa mga kapitbahay nyo, kakilala, mga katrabaho, na Kristiyano na kayo ngayon, napatawad na ang lahat ng kasalanan nyo at pupunta na kayo sa langit. At kung kayo naman po ay may mga dagdag na tanong, feedback, suggestion, comment, gusto nyo po dyan sa baba, o kaya mag-email kayo, mag-text kayo, mag-tweet kayo sa akin. Ano po, at kung hindi po naman kayo na makiisa sa ministry na to, maging supporter, welcome po yung mga tulong na panalangin pinansyaan. So, ang nasusunod po ng pagkikita po natin, dito po sa YouTube, sa channel na My Lord and I, ano po, sa Diyos po lahat ng kadakilaan ng kapurihan. At pagpalain kayong lahat nating mahal na Panginoon.